It took me a while to create this video because sa dami ng natuklasan kong katotohanan sa journey na 'to, hindi ko alam kung paano magsisimula. At alam kong pwede akong pagtawanan sa mga sasabihin ko, taasan ng kilay. Pero sabi ko sa sarili ko, I don't care anymore kung paniwalaan ako o hindi. Hindi ko na kayang panoorin ang kasamaan. And I heard they are planning to make this world even darker. They want the new age to be darker. Kaya kahit sa maliit kong paraan, mabigyan man lang ng awareness ang mga tao. Baka sakali din na makarating ito sa mga taong may kakayahan o katangian na mamuno ng tapat. Dahil yan ang kailangan natin, tapat na pamumuno. I know, hahanapan ako ng proof, pero ang sarili niyong karanasan at nararamdaman ang ebidensya. Proof, lalabas lang yan kung bubuksan mo ang puso at kaisipan mo. To see is to believe is only for the coward. In this spiritual journey, you have to believe first to see. Everything that you need to know will be unlocked when you decide to open up your heart and mind. Ako sabihin ang lahat, hinihingi ko ang iyong buong atensyon at pangunawa. Isang tabi muna ang anumang reaksyon at makinig. At pagkatapos, saka tayo mag-analyze, saka tayo mag-reflect. Then, gawin mo ang judgment mo. Dahil baka mag-resonate sa'yo. Baka makatulong rin to sa'yo. In my own experience, hindi ko kayang ipaliwanag ang kagandahan ng mundong nakikita ko sa kasalukuyan. Ang kapayapaan na meron sa puso ko. Walang takot o pangamba. Kung pwede ko nga lang iparamdam sa inyo. Ang pagmamahal na nararamdaman ko, kahit hindi nakikita ng mga mata o sa nagmumula, umaapaw. Opo, yung pakiramdam ko, nababalot ako ng energy na hindi ko nakikita, pero ramdam ko sa puso ko ang umaapaw na pagmamahal. Hindi siya galing sa ibang tao. I know it's coming from the source and from the higher realm. At ilan na rin ang nakakaramdam at nakakaranas nito. Ito yung mga piniling yakapin, yung mga bagay na hindi nila alam sa umpisa. At ngayon, pinagagaang nito ang araw-araw kong pamumuhay, na everything I need comes to me at the perfect time. At ito na nga, sisimulan ko na ang kailangan mong malaman. Alam ko, iisipin yung fantasy to. Pero hindi. Nangyayari to. Lahat ng bagay sa mundong to ay scripted. Meron tayong sinusunod na sistema. Merong iba't ibang sangay na binuo para sa iisang layunin. Ang manipulahin ang sangkatauhan. They have to control humanity. For what reason? And who are they? These ultra-rich families, they came from a specific bloodline who believed that they own this planet. Through the years, sila ang nagpapatakbo ng mundo. For thousands of years, we are under these families. They created systems, government, organizations, projects, businesses that will make us follow in a way that they can have total control.
sa paanong paraan nila tayo minamanipula. First, they have created religion. Para pinapanganak pa lang tayo, meron na tayong kinatatakutan. Pinaniwala tayo na tayo ay makasalanan, na sanggol ka pa lang, may minana ka ng kasalanan. Ang galing. What a way to manipulate. Buong buhay natin natatakot tayong mahusgahan at mapunta sa impyerno. Sa halip na ang imulat sa atin ay ang purpose ng buhay natin sa mundo. Instead na i-emphasize or pagyamanin yung mga kakayahan natin at tuklasin yung mga sarili nating lakas. Pero inosente ka pa lang, tinatanim na nila sa'yo ang negatibong paniniwala. Para buong buhay mo, ang kaluluwa at buong pagkatao mo nakadepende sa relihiyon na nilikha nila. Do you really believe God created religion? Na ganitong uri ang pamamaraan ni God? Pananakot, guilt, mababa, negatibo. They have created a book that we follow and believe that it's holy. Although the story of that book existed. Naganap naman. Pero marami silang binago sa story. Yung teachings ni Jesus, they changed it. They changed the whole story. They even changed his name. I believe his name was Yeshua. At yung larawan, yung mga larawan na kinilala natin is not even Jesus. But that's a different story. It's a long story. You can actually do a research for that. May mga bagay silang inalis at pinalitan sa Bible. Again, to manipulate us, to control us. Nagbuo sila ng iba't ibang uri ng pamumuno, like government. Tapos, karamihan dito, sila yung pumipili kung sino ang uupo sa pinakamataas na posisyon. Walang solid proof, I know. Pero, bakit ganun? Kahit anong katiwalian, walang napaparusahan. Sa bansa na lang natin, these corrupt leaders seemed untouchable. May mga routine pa silang ginagawa. Diba, nagkakasakit. Yung iba, kinukup-kup pa ng bansang nasasakupan ng mga manipulators hanggang gagawa ng panibagong issues para matabunan ang tunay na issue. Yan na yung nakasanayan nila. Meron namang bansa, mauunlad, pero gawa ng gulo. Binubulabog nila ang buong mundo. These are the countries that are manifesting wars and pandemics. They are under these elite manipulators. Wars and pandemics help their businesses more. Kasi pag ganyan tumataas lahat ng presyo, tumataas ang langis, making them powerful while making our frequency very low. Parang hitting two birds in one stone. Habang yumayaman sila, yung mga tao, nahihirap. Mas nakokontrol. Kung mapapansin nyo, ang mga bansa na hindi nakikigulo, nananahimik, sila yung maunlad, sila yung malaya, payapa. Their leaders chose to be independent, use their country's resources to its full potential so that they don't have to join these evil forces. May malasakit ang kanilang pinuno because they are not under these manipulators. Kapag ang isang bansa ay under ng manipulators na to, asahan mo, ang bansa ay magulo. Maraming krimen, kurakot,
mahilig mag-trigger ng giyera, mahilig magpauso ng mga sakit dahil kailangan nila mapanatili na low vibrational frequency ang buong mundo para nasa ilalim pa rin ng kanilang control. Maaaring theory lang to para sa iba. Maaaring conspiracy theory lang ang lahat. Pero ikaw mismo, anong sinasabi ng puso mo? Schools were even created para maging perpektong tigasunod tayong lahat. Hindi nakafocus sa pagpapaunlad ng sarili at mga natural nating kakayahan. We have to be excellent for their companies and businesses. Lahat ng pamamaraan ng paaralan ay binuo para i-reprogram ang natural na kakayahan ng ating kaisipan at katauhan. Kaya lagi tayo pinapamemorize, nilulula tayo sa math at may hirap na aralin. Sa paraang ito, unti-unti binablock ang natural abilities ng mind natin. Akala natin nahahasa tayo. So, no offense sa mga mahal nating guro, but this was implemented in around 1900s. It's not your fault. Kaya marami sa atin na kapag tinanong mo, hindi nila alam ang creative side nila, hindi nila alam ang talagang gusto nila. We were blocked. We were being programmed. And it made us weak beings. Kung mapapansin nyo, may iilan sa school dropout, naging milyonaryo, bilyonaryo, they break the system and follow their hearts and their true passion. Meron naman na nag-drop out pero hindi nila ma-figure out ang talagang gusto nila. Hindi nila nakilala ang tunay nilang sarili. So, they ended up still following the system, the manipulators system. Walang naging choice. Bakit nga ba tayo nahihirapan? Bakit sa earth lahat binabayaran? Well, these creations, including us, came from the source, our God. We have natural resources. These manipulators have been using all our resources for years. They've created businesses and systems na tayo ang magpapakapagod at sila ang magbe-benefit. Bakit nga ba? Bakit tayo madaling makontrol kapag nahihirapan tayo? At ito ang hindi alam ng karamihan. Because they know that we are energy. We are vibrating. Everything in this world vibrates. We are creating our own frequency. We are frequency. Hindi po ito tinuturo sa school. These manipulators wanted us to live in a low vibrational frequency. Ano ba ang low frequency? Low frequency are fear, guilt, envy, grief, lust, shame, lack, resentment. Lahat ng negative emotions na nakasanayan natin at inakala nating normal are low frequencies. Sinanay nila tayo sa low frequency. Nilimitahan nila ang ating kaisipan para mas madali tayong makontrol. Kapag nasa low frequency tayo, mas mahihirapan tayong makaahon sa buhay at maging masaya. Bakit nga ba talaga nila ginagawa ito? Ba't kailangang mahirapan tayo? Tapos bakit kailangang i-control nila tayo? Dahil pakiramdam nga nila. Dahil kiniklaim nila na sila ang nagmamay-ari ng mundo. And itong susunod kong sasabihin, marami tong version eh.
Pero ito yung pagkakaunawa ko sa iba't ibang bersyon na narinig ko at na-research ko na in the end, kaya nila 'to ginagawa, to harvest our soul. At yan na nga, isa sa mga purpose nila is to harvest our souls. After this life, there's a false light waiting for us na akala mo si God. Then, we will convince to go back to this planet and live the same life. Sa ibang katauhan pero iisang sistema na hangga't hindi ka namumulat, hangga't hindi mo natutuklasan ng totoo dito sa mundo, babalik ka. That's how they harvest souls. That's why they said reincarnation is demonic. Ayaw nilang tuklasin natin ang reincarnation. Kasi everything na ayaw nilang tuklasin natin, like astrology, tarot, reincarnation, sinasabi nilang demonic. These things are just guides, gabay para makilala natin ang ating sarili. At yun ang ayaw nilang mangyari. Kaya lagi nilang sinasabi, ay huwag mong pasukin yan kasi demonic yan. Although, there are human beings na andito sa earth dahil gustong makatulong na mamulat ang mga tao, meron silang code sa kanilang DNA na kapag nag-activate, mamumulat sila at maaalala nila kung sino sila at gaano sila ka-powerful. They are old souls, mga nabuhay na ng ilang beses sa earth, star seeds. Sila yung mga nilalang na galing from other galaxies and star systems. Yes, they exist. Part sila ng 144,000 frequency or tinatawag ding the chosen ones. Sa kabuuan, iilang porsyento lang ng tao sa mundo ang nagagawang makawala sa low frequency. Spiritually awakened man o hindi. Ito yung namuhay na nilabanan ang mga negatibong kaisipan. Hindi lang sa salita, isinabuhay nila ang pagkakaroon ng positibong hangarin para sa kanilang sarili. Nilagpasan nila ang mga pagsubok. Inalam nila ang totoong gusto nila. Gumawa sila ng hakbang para maisakatuparan ang hangarin nila na tugma sa tunay nilang pagkatao at lakas. From being in a low vibration, naiangat nila ang sarili to a high vibrational frequency. Kaya naging magaan ang pamumuhay, naging masagana ang pamumuhay para sa kanila. Paano nangyari yun? When you know what you deserve and you truly believe that it's possible without any doubt, that's very positive. You're being authentic to yourself, and that's a highest form of frequency. Aangat ang frequency mo. You'd be able to connect to a higher version of you, the godly version of you, your higher self, the one who creates and free to express him or herself. At magiging madali sa'yo ma-attract ang buhay na hinahangad mo because as energy, we attract who we are. As humans, we're not just meant to create, we also manifest naturally. We have the power to manifest all our desires. Manifestation depends on your frequency. Kaya sinanay tayo sa low frequency, sa negative emotions, para yun ang ating i-manifest. Kasi kung lahat tayo powerful, makokontrol pa ba nila tayo? Kung kaya naman natin mag-create ng bagay na gusto natin, na hindi umaasa sa kanila, hindi na nila tayo makokontrol. So now, ano-ano naman yung mga high vibrational frequencies aside from being authentic? When you are creative,
Because when you are in a creative mode, you'll attract more ideas. Your ideas can create business, income. Tapos, when you are happy and excited, that's another positive or high frequency. You'll attract more reason to be happy. When you are thankful, that means you are in a frequency of gratitude. You'll attract more things to be thankful for. And then love. When you are in the frequency of love, you can do even the most impossible thing. Now, which frequency are you going to choose? Kaya naman, keep this in mind. We are energy. Yung mga salitang binibitawan natin are vibration. It's vibrating to the universe. And the universe will make your words come true. Our feeling is our frequency. That's how we attract things in our life. We are like magnet. That's how powerful we are. Like attracts like. Kaya kung negatibo palagi yung lumalabas sa bibig mo, negatibo ang mindset mo, then you keep complaining. Anong buhay ang ine-expect mo? What we focus on is expanding. Kung ano binibigyan mo ng atensyon, that's where your energy flows. So don't waste your energy. It's time to discover your own strength. Paano nga ba tayo makakawala sa manipulasyon at negatibong uri ng pamumuhay na itinanim nila sa atin? Paano nga ba iangat ang vibration kung puro negatibo yung nakikita mo, puro negatibo yung nararanasan mo? Meron pong paraan. At yan po ang pag-uusapan natin sa susunod na video.